Kung yamang kalikasan lang ang pag-uusapan, wala nang mas ririkit pa sa malaparaisong Balisin Island sa Pulilio, Quezon. The uniqueness of the island, which is several villages, team restaurants, and of course the beauty itself of the island and the exclusivity of the island because it's a private membership. At para masigurong palagi silang may access sa mga pangunahing pangangailangan, gaya ng malinis at ligtas na tubig, siniguro ng pamunuan ng Balisin Island na may sarili silang water treatment and catchment facilities. We do depend on rainwater, so we do have lagoons that are collecting the water. For example, our runway, the whole runway collects rainwater and we channel it into a lagoon. In total, we have 5 lagoons on the island, and those water then is treated. So the water you see in your room in our glass bottle and the water you serve and you drink in the restaurants is coming from the lagoon, is purified and safe to drink. Para makabawas naman sa carbon emission at footprint, gumagamit ng electric vehicles ang Balisin bilang transportasyon sa kanilang isla. World famous ang Balisin Island hindi lang dahil sa gandang kalikasan nito, kundi pati na rin sa kanilang napakasasarap na mga pagkain, lalo na ang fresh seafood. At bilang isang self-sustaining na isla, mahalaga ang pagkakaroon ng sariling farms kung saan sila na mismo ang nagpapatubo at nagpaparami ng kanilang ginagamit na mga sangkap. Gaya na lang ng shrimp farm and nursery. Yung ibibigay po natin sa restaurant is fresh na fresh po sila. Ang peak po namin is nasa 300 kilos per week for the restaurant only lang po. At dito sa Balisin Island, mayroon silang sariling chicken and duck farm na siyang nagsusupply sa kanila ng sariwang free-range eggs. Our free-range chickens are in our small farm. We also feed them with these natural ingredients, and we make our own balut as well, which is kind of popular among our members as well. At para makasigurong laging fresh, healthy, and best quality ang kanilang vegetable produce, nagtayo na rin sila ng kanilang farm dito sa Balisin Island. Ang Hiraya po ay binubuo ng 3 blocks po. Mga nakatanim dito ang mga herbs, spices, leafy vegetable, and other local crops po natin or other local vegetable po natin. Maging mga prutas, kanila na ring naitatanim at naiaangkat sa isla. Sa Tahik Farm po, nakatanim doon ang pakwan, melon, at saka po ang papaya boulevard po namin. Nakipag-partner din ang Balisin Island sa isang organisasyon para makasigurong safe at sustainable ang kanilang farm practices. Sigurmay Farm po ang isa sa nag-assist po sa aming mga farmer dito sa island. Ang atin pong mga farmer is well-trained sa paggamit po at paggawa ng organic concoction here in the island po. So, masasabi ko pong kaya namin i-sustain at kaya namin mabigay ang pangangailangan ni Balisin Island ng aming mga nakatanim dito. Pero hindi lang nagtatapos sa gulay at poultry ang pagiging self-sustaining ng Balisin Island. Dahil mismong asin o sea salt, sila na rin mismo ang nagpo-produce at nag-aangkat. Balisin salt po natin ay natural po ito. Sariling gawa po natin, wala po itong halong kung ano man. At the same time po, meron po tayong mga traditional na ginagawa o paraan ng paggawa ng asin. Ito pong open bed farm at saka po itong raised bed salt po natin. Pero hindi lang ginagamit bilang pampalasa sa pagkain ang asin na kanilang pinoproduce sa kanilang salt farm. Ang ating pong salt produce is ginagamit sa Liasis pa. Ito po ay para sa body scrub, sa foot scrub ng ating mga guests. At lahat ng kanilang produce, maaaring maiuwi at mabili ng mga guests dito sa kanilang Balisin Bounty Store. Sa pagiging self-sustaining, hindi lamang nakatitipid sa kanilang operasyon ang resort. Isa rin itong paraan para masiguro sa mga guest na ang bawat pagkain at putahe na kanilang ino-offer ay ligtas, sariwa at higit sa lahat, dekalidad.
Yes, our continuous commitment is definitely about sustainability. We are really seeing that by being more and more autonomous, it makes a huge difference in operating in the island. It is so much easier to just go to the farm and pick up our own veggies and fruits instead of depending from buying it outside of the island, implicating a higher cost in terms of purchasing, logistic transport, boat transfer, and so on. There's a total of almost 6,000 solar panels. It harvests energy from the sun and charges the batteries. And when the sun goes down, the batteries are what powers every aircon, every light, every electric fan on the island is now powered using solar. Isa sa mga pangunahing hamong kinakaharap ng mga isla ay ang pagkakaroon ng access sa supply ng kuryente. It's always been a problem for Balisin, and it's a problem for the hundreds and thousands of resorts in the Philippines. In our case, it's always been with a diesel generator, which is not very friendly to the environment. Hindi lang dapat self-sustaining, kailangan sustainable rin ang bawat aspeto ng operasyon ng Balisin Island. Bagay na siyang pinangarap din ng founder nito na si Roberto Ongpin. At para mabigyang katuparan ito, isang partnership ang nabuo. Isang proyekto na naglalayong maihatid ang paggamit ng renewable energy sa isla. From the time that our founder, Roberto Ongpin, first thought of Balisin, the idea was really how do you make an island sustainable? And so renewable energy has always been part of that mix. With the right partners, Aboitiz Power and UGEP, they might be able to bring alternative and better solutions for us to consider. At nitong Nobyembre, nabigyang katuparan na ang pagkakaroon ng isang solar farm sa Balisin Island. There's a total of almost 6,000 solar panels. It harvests energy from the sun and charges the batteries. And when the sun goes down, the batteries are what powers every aircon, every light, every electric fan on the island is now powered using solar. We will be able to displace around 60% of that requirement with renewable energy, meaning we are able to displace 1.6 million liters of diesel every year. This project is not here to be able to address a requirement for just today. It's here for the long term. It's here to prepare Balisin for further growth. Bukod sa sustainability, may mahalagang ambag din ang proyektong ito sa pagsusulong ng women empowerment sa komunidad. It will generate a minimum savings of about 8 million pesos per month. Pag nag-operate and maintain na kami, sa maintenance, we involve women. And we call it Solar Nanay. When you want to be inclusive, you will find ways. So if we bring in women, then nagkakaroon tayo ng gender equality, di ba? Bagay na hindi lang nagpapaunlad sa komunidad, kundi pati na rin sa kalikasan. In our scenario here, remote island, the remote resort is vital to have this kind of energy because it makes them more independent, not only cleaner and not only cheaper, it's also a matter of being more friendly with the environment. Kabilang din sa inaalagaan ng Balisin Island ang kapakanan ng kanilang nasasakupang komunidad. Hindi lang sa pagbibigay ng employment opportunities, kundi sa pagpapabuti na rin ng kanilang kalidad ng buhay. We employ about 200 plus people from the barangay. So we provide them jobs in different departments from our maintenance motor pool to gardening. Matagal nang katuwang ng Balisin Island ang mga mangingisda ng nasasakupang komunidad sa pangangalaga ng karagatan. Kwento nga nila, samot-saring problema ang naresolba dahil sa pagtutulungang ito. May mga dumadayo dito na mga illegalista, mga nagda-dynamite, cyanide. Kaya nahirapan din kami. So nung pumasok na sir dito yung Alpalan, tinulungan nila yung barangay na maitaboy, mailayo yung mga illegal para yung lamang dagat dito ma-preserve lang talaga para sa taga rito. At sa pangangalagang ito, yumabong din hindi lang ang kalusugan ng karagatan.
umunlad din ang kabuhayan ng mga mangingisda na siyang pinagkukuhanan ng resort ng sariwang mga isda. Yung mga hunahuli namin lapu-lapu, saka yung mga malaking tanigi, blue marlin, yellowfin, binibenta namin talaga sa kanila. At para tuloy-tuloy ang kalinisan ng karagatan, taon-taong nagsasagawa ng coastal cleanup ang Balisin Island. We have about 600 participants. For us, it's super important as we are an island. We are surrounded by coastline and to keep our coastline clean. Katuwang ang komunidad, members, guests at ilang partner organizations, ang coastal cleanup na ito ay isang pagpapatunay na lahat tayo ay may papel na kailangang gampanan sa pangangalaga ng ating kaligtasan. Together with about 25 team members, we're here for the coastal cleanup because we believe that environment is the responsibility of everyone. Ito po ay napaka-importante para sa kalinisan at saka sa kalikasan po, lalo na po sa ating karagatan. Ang kahalagahan po ng pag-volunteer dito sa annual coastal cleanup po para makikisa po at para mapangalagaan po natin ang ating kalikasan. Iisa lang ang ating mundong ginagalawan, kaya naman aktibong nakikilahok ang Balisin Island sa pangangalaga nito para masiguro ang kalinisan at kagandahan nito para sa mga susunod na henerasyon. It is important, after all, we are living together and we share the island. I think it's sustainable, we all help each other and it helps the local community as well.